Ayan po mga kabiday, sa magandang umaga sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito, ano po, no? Ito kung naging panayam, pahayag po ni Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City, mga kabida, no? Ito po ay patungkol sa napaka-controversial na 2025 national budget, ano po, na? Dito sa isang panayam po sa kanya, wala hong kabog-abog po mga kabida na isinuwalat ni Mayor Magalong ito hong questionabling mga pondo na nakapaloob po mga kabida sa 2025 national budget. Sinasabi ho daw na isa pong election budget po itong 2025 national budget po mga kabida, no? Dahil ho, may mga pondo doon na para bang ginawa kong unlimited funds po ng mga mambabatas po natin. Kagaya na lang po ng AKAP po mga kabida, no pa, no? Okay, pakinggan muna natin ito kong naging panayam kay Mayor Magalong bago ho tayo mag-react. Narito po. Some critics would say that this 2025 budget is actually an election budget. Do you share the same sentiment, sir? Since you're talking about pork barrel, among others. I totally agree. Nararamdaman namin yan sa local government. Lawmakers, lawmakers indiscriminately giving out AKAP funds, IX funds, itong mga ayuda na gusto pa nilang palabasin na akala mo sarili nilang pera yung kanilang ibinibigay. Nakita namin yan We have been conferring with the other mayors, also mayors for good governance at yung aking mga fellow mayors sa ating League of Cities. At ganoon din ang aming mga similar observations na talagang halos unlimited ang pondo nila kung mamigay sila. Nabalitaan pa namin yung 7-7, yung famous na 777, na every time na sumama ka dun sa sortie ni Speaker, you get 777. Ito yung 21 million, a total of 21 million. 7 million na AIX, 7 million na AKAP, 7 million pa na tupad. O 21 million. Paano kung nakaapat ka na sortie na nasalihan? Tibig mo sabihin yun, 7 times 21. Yun yung mga allegations na binabanggit sa amin at in fact, reliable sources ang pinanggagalingan yan. Although these are allegations, reliable sources ang pinanggagalingan. Ang sabi naman po ng House leadership ay nakakarating naman daw po direkta sa mga constituents nila. What can you say about that? Ang nakakalungkot niyan is walang exchange of data with the local government. So ang nangyayari niyan, pwedeng magkaroon ng redundancy. So hindi equitable yung distribution. Kasi ayaw nga nilang i-share sa amin yung data. At alam mo ba na kami sa local government, halos wala kami natatanggap na AIX. Halos wala rin kaming natatanggap na MAIP, yung Medical Assistance for Indigenous Patient. Halos wala rin kami natatanggap na tupad. Nagmamakaawa pa kami. We have to beg sa mga lawmakers, lalo-lalo na sa Senate. Kung may kaibigan kami mga senador, doon pa lang kami nakakuha. Paano kung wala kaming kakilala? Paano ibang mga local government na walang kakilala? Walang matatanggap talaga. Sabihin na lang, sa ako siguro, most probably, siguro mga 80%. On 20% lang sa mga AIX fund, TUPAD fund, MAIP fund ang natatanggap na local government. Ibig nyo The sabihin, rest, ang humahawak yan are actually lawmakers. so that's what I want to discuss nga, sir. So ibig sabihin, hindi automatic that, let's say, Baguio City, wala siyang certain percentage of people who will benefit from these ayuda programs. At hinihingi nyo pa sa mga lawmakers. Yes, kukuha kami sa lawmakers. Tapos hindi kami ang gumagawa ng listahan. Hindi yung Office of the City Mayor ang gagawa ng listahan. Pagkakuha namin ng pondo, ibibigay namin yan sa aming City Social Welfare because they know better kung sino nangangailangan. Because they have the list. Sila yung nag-conduct ng mga interviews, sila yung nag-conduct ng due diligence para malaman talaga who are the real indigents. Hindi yung ang binibigyan mo are your supporters. Tapos ang masama pa, pag binigyan mo yung supporters, hindi nila i-share sa amin yung listahan. So there is a huge possibility that once again, these same people will be receiving AIX or ayuda from the local government kasi hindi mo binibigay Nako. Hindi namin nalalaman kung sino yung mga pinagbibigyan nila. Bawal daw, sabi nila sa amin.
and they're invoking itong Privacy Act. Ayon po mga kabida, no? Malinaw doon ho sa kanyang sinabi na medyo alanganin po siya dito ho sa like AKAP, AX, tutupad. Dahil ho, parang wala naman pong sinishare po na data po daw itong mga kongresista po natin. Ano po, no? Itong si Congressman o Speaker Martin Romualdez, ano? Kasi ho, may sinasabi pa siya doon mga kabida na 777, no? Na napaka-controversial, ano po, no? Kasi ho, although hindi ho isa hong aligasyon, pero yung mga sources po nila daw mga kabida, dyan ho sa mga local government units, napaka-reliable daw no? Kapag sumama ka, ano, halimbawa, isa kang congressman, mambabatas, kapag sumama ka raw sa sortie po o sorties ni Speaker Martin Romualdez, meron kang 777. Ano po itong 777? Ito po yung budget mo for TUPAD, AX, at saka AKAP, ano po. Alam niyo magkano yung budget per program? Like for example, AKAP. AKAP is 7 million. And then itong TUPAD 7 million, and then 7 million naman ito pong AX, ano po, no? Yun po yung matatanggap po bawat kongresista kung sasama doon ho sa sorties, no, ni Speaker Romualdez, mga kabida. Now, kung meron kang 4 na sorties, no, na sasamahan, no, kasama po si Speaker Romualdez times 21 po. Kasi yung 3, 21 na yun 'Di ba? So times 21 yung 4, napakalaki, 'di ba? So yun po yung sinasabi ho na parang unlimited funds po na binibigay po doon ho sa mga mambabatas kung sumama doon ho sa sorties po ni Speaker Romualdez. Kaya nga napaka-controversial ito hong laman po o ilan sa mga laman po ng 2025 budget na dapat daw mga kabida hindi pinalusot. Kaso lang po pinirmahan no? Wala ho tayong nagawa doon pinirmahan po mga kabida ng Pangulo, pinalabas po na may mga vinito na mga budget doon na mga unnecessary daw, no? Unnecessary man talaga, no? Dahil yung mga vinito po ng Pangulo, ayon po kay Attorney Harry Roque, walang mga pondo yun. 'Di ba? Walang mga pondo, so unnecessary yun. At hindi ho pwedeng ipagmaliki po ng Malacanang na binito po niya itong mga items na ito, itong mga budget na ito. Kasi wala man talagang pondo yun. Diba? Parang walang silbi pa rin yun, diba? Kasi andyan pa rin yung mga controversial budgets Yung AKAP, no? Yung increase po ng budget po ng Congress, diba? Ng House of Representatives, ano po, no? Okay? Yung budget po ng Department of Education na nawala. Ng PhilHealth, no? Modernization ng AFP, no? At saka iba pang mga mahalagang mga items na dapat sana kabilang doon ho sa inapproved na budget mga kabida, pero wala, no? Balikan po natin tong AKAP. Kahapon po, 'di ba, may content po ako patungkol doon ho sa AKAP. Ito po'y pagdedepensa po ni Congressman Zaldico, no? Na ang AKAP daw ay isa pong magandang programa po ng gobyerno dahil ho nakakatulong daw doon ho sa mga kapos sa kanilang kita, sa kanilang sahod, no? Tsaka itong AKAP daw walang corruption dahil ho detailed daw ito, no? May mga listahan, mga pangalan, kung sino yung mga beneficiaries, ano po, no? Pero itong sinabi po ni Mayor Magalong, paano ho ito mapaliwanag po ni Congressman Zaldico, ano po, no? Ni data po ng AKAP po, hindi ho nila pwede hong may share doon ho sa mga LGUs dahil ho, ang sabi daw nila is, meron ho tayong Privacy Act, ano po, no? Paano ho ninyo ma-invoke yung Privacy Act? Government funds yan. Pera po ng taong bayan yan. Kailangan po ng transparency yan. Ano? Diba? Tama yung point ni Mayor Magalong mga kabida na hindi ho sinishare yung data pag may mga AKAP or may AX na budget po na ibinibigay po yung DSWD o di kaya yung mga mambabata sa kanila,
magkaroon po ng duplication. Kasi hindi ho nila alam kung sino yung mga binibigyan po nila eh. Di ba? So yun po. So sa tingin po ni Mayor Magalong, para hong ginawa hong election fund po ito, no, mga kabida. Kasi alam naman po natin na ginagawa po ito ng mga mambabatas is para maingganyo yung mga tao eh, no? Kumbaga ang aligasyon po ng ilang mga kritiko po parang patronage politics po yung ginagawa ngayon ng mga mambabatas po natin, ano po, no? Mga kabida. So, yun po. Sana hindi pinalusot ito pong 2025 national budget. Ang kaso lang po, yun, nakalusot na pinirma na naging batas na po no? Parang pinaikot lang po, nilaro lang po, no? Na sinabi po na may tinanggal na mga items na hindi ho daw consistent doon ho sa priority agenda po ng gobyerno, no? Wala naman talaga yun Kumbaga, sa papel lang yun na budget, pero actually, walang actual budget daw yun, ano, mga kabida. Ang mga items doon na napaka-importanting alisin, no? Dahil yun yung nagiging subject po, mga kabida, ng reklamo po ng taong bayan, andoon, hindi ho natanggal, sa halip po ay, yun, may cover up, ano po, no? Okay? So, yun po, no? Yung maganda kong paliwanag po ni Mayor Magalong. Actually, no, believe ako sa kanya Kasi sa lahat ng mga local executives, mga kabida, maliban lang po kay Mayor Bastiano, itong si Mayor Magalong po yung may lakas ng loob, mga kabida, na nagsalita. Lumaban po dito sa 2025 national budget, ano po, no? Okay? Siya lang yung local chief executive, yung sabi po niya kanina, may mga shared thoughts at saka sentiments, yung mga LGUs. Hindi ako believe doon Kasi hindi ho sila nagsalita. Hindi ho katulad dito kay Magalong na nagsalita Hindi takot na baka pag-iinitan po, mga kabida, ng gobyerno, no? Kasi iba kasi yung gobyerno ngayon. Pag nagsalita ka, laban ho sa kanila, laban po sa programa po nila, baka ho, pag-iinitan ka po, no? Pero itong si Magalong po, mga kabida, hindi ho natakot. Wala ho siyang pakialam ho. Ang importante ho sa kanya, naisiwalat po niya itong mga bagay-bagay po na sa tingin po niya hindi ho maganda, no? Para ho sa taong bayan po, mga kabida. Ayan. Para sa inyo mga comments, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Okay? Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po, mga kabida.